Mariing kinondena ng Estados Unidos ang panibagong pambubuli at harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kahapon, March 5. Sa inilabas na pahayag ng Estados Unidos, iginiit nito na mapanganib ang ginawang pagpihit ng mga barko ng China. Gayon din ang pambobomba ng water cannons sa Philippine vessels na maghahatid sana ng rasyon sa mga nagbabantay na Pinoy sa BRP Sierra Madre na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Nagresulta ito ng pagkakaroon ng banggaan ng mga sasakyan na naging sanhi ng pagkasira ng isang sasakyang pandagat ng Pilipinas, pagka-injured ng ilang Filipino service crew at pagsasapanganib ng kaligtasan ng mga ito. Kinokondena ng Estados Unidos ang pagpigil ng China sa karapatan ng Pilipinas na kalayaan na makapaglayag at makapagdala ng supply sa matagal na nitong istasyon. Ang panibagong aksyon na ito ng China ay nagpapakita lamang ng pagbabaliwala ng kaligtasan at kabuhayan ng mga Filipino at international law. Paglabag rin ito sa desisyon ng International Tribunal na inilabas noong 2016 kung saan walang karapatan ng China na angkinin ang Second Thomas Shoal na bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. At batay sa 1982 Law of the Seas Convention, ang 2016 arbitral decision ay final at legally binding sa Pilipinas at China. Nanawagan ng Amerika sa China na sumunod ng kautusan at itigil ang mapanganib at mapanirang pag-uugali. Bukod sa Amerika, kabilang rin sa nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ng bansang France. Muling binigyan diin ng France ang kahalagahan ng pagtalima sa United Nations Convention on the Law of the Sea, partikular na ang freedom of navigation. Mariin rin nitong kinondena ang marahas na aksyon sa South China Sea na tiliwas sa nakasaad sa international law.